kakaiba ang topic natin sa video na Itechuwarya. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung mga bagay-bagay sa pagjuta, mga bagay-bagay talaga. So, ito yung tinatawag kong 5 tips, o 'di ba? 5 tips para sa mga first-time jutangera, sa mga first-time borrower, para mapa-virgin, charis. Pa-virgin pa sa utangan, hindi ba? At may bagong trabaho, di ba? Kakagraduate mo lang sa college, ganyan. May trabaho ka na, of course, kumikita ka na. Kumikitang kabuhayan ka, may income na pumapasok heli. May income na lang pumapasok heli sa inyong alindag, di ba? So, ito yung tips ko para sa inyo for a successful loan application as a first-time jutangera sa mundo ng jutangan. So, alam niyo naman, hindi naman sa lahat ng bagay may mga handabells tayo or pondo sa mga gusto natin gawin sa buhay. Minsan nagigipit din tayo, aminin niyo yan, kasi hindi naman ganun kataasan ng sahod natin dito sa Pilipinas, hindi ba? Kung nagtatrabaho ka sa magandang kumpanya at syempre, magandang posisyon mo, manager ka, syempre mataas ang sahod mo talaga. Baka hindi mo na kailangan jumutang. Yung iba nga, may mga iba akong kilala na nakakajutang pa rin kahit manager sila, supervisor na sila. 'Di ba? Pati nga yung may-ari na ng kumpanya, umuutang pa rin hanggang ngayon, hindi ba? Para matustusan yung kanilang business. Kaya wag niyo sinasabi na ang pagjutang masama. 'Di ba? Kailangan natin yan sa buhay natin. Okay, sa lahat tayo nakakajutang. It's just that we know how to use it, we know how to handle, alam natin yung responsibilidad natin bilang isang jutangera. So first tip ko, eto na. Know where to borrow. Dapat alam mo kung saang kumpanya ka, kung anong lending ka magjutang-jutang. So, syempre, do your own research. Lagi ko sinasabi sa inyo yan. Do your own research, syempre, kakalin nyo yung pagkakakilanlan ng lending company or kung bangko man yan, mag-check kayo ng mga reviews din dito sa aking channel. May mga reviews tayo ng mga pautangan. And of course, syempre, magbasa-basa kayo ng mga reviews dyan sa SOCMED or sa internet. Kasi syempre, doon din tayo kumukuha ng ating lakas ng loob para jumutang. So, nakakadagdag din ng confidence. Diba? Para confidence sa pagjutang-jutang. Pag may nababasa tayo mga positive feedback, diba? Or negative feedback, doon tayo natututo, hindi ba? Hindi yung parang ano lang, yung parang, alam mo, eto na. 'Di ba? May offer na sa'yo sa email o may nag-text na sa'yo. Tapos gipit ka. Sige, i-take advantage ko na. Without even searching and of course watching reviews. 'Di ba? Check the terms and conditions din naman, Mima, pag may time. So when choosing who to borrow money from, be wary of informal lenders o loan sharks. Kasi may mga naglipa na, alam natin 'yan. So ang dami-dami ko ng reviews dito sa videos, yung mga fly-by-night. Kasi baka mamaya mautangan nyo yung mga yon. So, syempre, kaya ako sinasabi sa inyo, check the terms and conditions. Kalkalin nyo yung pagkakakila niya, may SEC registration ba siya? Accredited ba siya ng CIC? Supervised ba siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Compliant ba siya ng NPC? O diba, ang dami-dami natin kailangang i-consider bago tayo mag-loan. Kasi baka mamay ma-loan natin si Boka-Boka. Charos. Baka mamay ma-loan natin yung mga fly-by-night. So, X tayo sa mga yon. Kasi itong mga unregulated lenders, like yung mga Boka-Boka or mga fly-by-night, may promise quick approvals, but they often come with extremely high interest. And hidden fees. To protect yourself, always choose reputable and regulated financial institutions such as established financial institutions or banks, credit unions, or licensed online lenders for your borrowing needs. So, napaka-importante yon as a first-time jutangera. Para hindi ka mabiktima ng mga harassment or abusive collection practices in the end, di ba? And of course, kung ikaw talaga naman naghahanap ng alternatibong cash loan na po pwede mong jutangan in times of difficulties or emergency, o i-consider mo itong si Cash Express kasi meron siyang 0% interest for the first 7 days, Mima. I-take advantage mo na yung Cash Express na yung 0% interest for the first 7 days. Kung kakailangan mo ng kaperahan for emergency needs, di ba? Edi, i-consider mo itong si Cash Express as an alternative option for you. And of course, huwag kakalimutan basahin ng terms and conditions bago mag-apply. If you're interested, go ahead and click my link below sa description ng Itechua. And of course, pa-comment naman kung na-approve na kayo, Itechua, yung mga Mima. Anyways, pagpatuloy natin.
Now, ito yung number 2 tip ko mga mima. Have a clear purpose. Clear purpose. Multi-purpose ba ite? Siyempre, pag magjutang-jutang tayo, dapat alam na natin kung papasaan ba itong jujutangin natin. Ano bang purpose ng jujutang? Jujutang na ba ako para makiuso? Di ba? Hindi ganon. So, syempre, jumujutang tayo kasi meron tayong objective. Meron tayong objective. May purpose tayo. Saan natin na gagamitin itong jujutangin natin? Magpuput up ba ako ng small business? Total naman, may trabaho na ako. Nakagraduate na ako. Baka pwede na akong mag-put up ng business, pandagdag capital, hindi ba? Ayun, yun yung mga isa sa mga purpose, di ba? Pandagdag ng capital, pang travel siguro, pang emergency, kung kailangan mong mag-grocery, wala kang pang araw-araw. Ang pangatlong tip ko is, set a loan amount. Mag-set ka ng loan amount mo kung magkano talaga ang kailangan mo, hindi yung yes, up to 250,000 siya, pero uutangan mo, ima-maximize mo lahat yon. I-assess mo naman yung sarili mo, tita. Kaya ko ba to? Kaya ko bang bayarin ito kapag pagdating na ni Judith, di ba? Mababayaran ko kaya ito, mga memorya? Kasi may mga nalulubog sa jutang dahil hindi nila alam ang tamang pag-jutang-jutang, tita. Basta makajutang na lang sila ng ganong amount, milyon, ganyan. Tapos, magkano lang pala ang income nila per month na pumapasok? Hello, 10,000. Charis. 10,000 sa naglot ka na 1 million. Wait, malulubog ka talaga. Kaya be careful ha in setting a loan amount. Anyways, ito yung aking pang-apat na loan tips para sa inyong mga first-time jutangeras. So, hello mga mima, nandito ako ngayon sa kwarto namin. So, as you can see, pinapakita ko ng aking pribadong itechis. Anyways, gusto ko lang sa inyo i-share kasi ang init-init na ng panahon. Grabe na yung panahon nga, sobrang taas na ng temperatura. Tsaka, hindi namin kaya talaga ng walang aircon, o diba, antara. So, actually, last year ko pa ito nabili, itong aircon na to. I'm very thankful kasi nga, nung nagkaroon na kami ng baby, second baby, napakalaking tulong na, natutulog pala siya ngayon. Ang himbing-himbing ng tulog niya, hindi siya sa crib, o diba? May sarili siyang kwarto. Anyways, etong aircon na tinutukoy ko, yan si LG, antaray, diba? So, LG dual inverter na ite, okay? So, ibig sabihin, hindi siya magastos sa kuryente. Alright, so dual inverter, tapos 1 HP na yan. 1 HP ba to? Oo. Hindi ko na matandaan kasi last year to nabili around August. Tapos ganyan yung itsura. Actually, dalawa yung nabili ko niyan. Isa dito sa kwarto namin at saka dun sa kwarto ng aking Junapis sa kabila. And ang kagandahan nito mga mima, nakokontrol mo siya dito sa cellphone. Ay, meron siyang app na ganyan. Ang taray, hindi ba? So, magda-download ka ng app na ganyan. Ang tawag dyan is LG ThinkQ. So, dalawa yung aircon namin. Isa kay Marcos, yung anak ko. Tapos, itong room namin. So, pwede mo siyang iset, tita, ng temperatura niya. Okay, kagaya nito. Kunwari, isiset ko siyang in 24. Ay, tumunog. So, ibig sabihin, ayan, ibig sabihin, naset na siya. Okay? So, itry ulit natin iset siya to 25 degrees as the target. Okay, so 25 ulit. So, talagang sumusunod siya. Nagsisync talaga siya. So, at isa pa to ha, nagagamit ko siya kapag nasa labas kami. Okay? Kapag nasa labas kami ng bahay, tapos kagagaling lang namin ng lakwat siya, ganun. Pauwi na kami. Gusto namin malamig agad yung kwarto. Kasi syempre, di ba, ang init-init sa labas. Gagamitin ko lang tong app na to para i-turn on. Yes! Pwede ko siyang i-turn on gamit dito sa app mismo. O diba ang taros niya? Kontrolado ko siya kahit nasa labas kami ng bahay. Hindi ko na kailangang mag-antay pa para lumamig yung temperatura kapag nasa bahay na kami. Sa labas pa lang, nasa-set ko na siya. Nato-turn on ko na dito. At saka, eto pa. Kasi madalas kong nakakalimutang isara itong aircon namin. Nakakaloka kasi nga, kampante ako na, ay, meron naman siyang app, pwede ko naman i-turn off anytime. So, kapag nakakalimutan ko siyang i-turn off, pag nasa labas na kami, kunwari nasa kalagitnaan na kami ng aming lakwat siya. Tapos naisip ko, bigla na lang pumapasok ko isip, ay, na-turn off ko kaya, napatay ko kaya yung aircon sa bahay. Pag check ko dito sa app, hindi pa pala. So, I have the ability and freedom to turn it off. 'Di ba? Ang taray niya. So, ayan siya, tas hindi lang yan, meron din siyang remote.
Siyempre may remote siyang kasama. Madali lang i-install kasi may dikit-dikit lang yan na adhesive. If in case na wala kang internet, so pwede mo siyang i-remote. Ayan, so connected to sa internet din namin. Nagre-red siya ngayon. As you can see, nagre-red siya because kailangan na ng linisin yung filter. Which is napakadaling linisin yung filter niya. Tatanggalin mo lang ito. Every week ko kasing nililinis. Tinatanggal ko lang yan. Tapos, meron siyang parang dyan. Ayan yan. Tatanggalin mo lang yan. Tapos, lilinisin mo lang siya ng toothbrush. Yung mga toothbrush na hindi nyo nagagamit. So, yun yung panlinis mo para hindi siya ganun katigas. And, pakita ko dito din sa kwarto ng aking Junakas. Dito rin naka-install yung isang aircon. So, papasok lang tayo. Ayan. Yan yung room ng aking Junakis. So, ayan. Dalawa yung nabili namin. Napakalaking tulong niya. Kung naghahanap kayo ng aircon na talagang tipid sa kuryente, dual inverter, window type pa siya, hindi mo na kailangang mag-jusok-jusok dyan ng mga hose, di ba? Yung parang indoor ba? Yung parang indoor, ayoko kasi magbutas-butas ng ng pader. So, window type na, total meron ng partition. Partition mo lang. Basta meron na siyang ganyan na butas for window type aircon. So, yun na yung binili namin. Kung interested kayo, merong akong link dito sa baba. Just click on the view products. Nandiyan yung product mismo na LG. Madedirect na agad kayo dyan sa Shopee, mamima. Kung hindi mo nung kayang i-cash basis yan or i-full payment yan, sa mga merong S-Pay later, baka naman, o diba, installment tita, go, gamitin mo ng S-Pay later at sumukta ka na ng aircon. Prepare complete loan requirements. Siyempre kapag mag-loan na tayo, ihanda na natin ang ating mga requirements, mga dokumento. Kung sa bangko ka mag-loan, siyempre, most of the time, hinihingi talaga nila payslip, ITR, mga ganyan. Tapos, yun nga, 3 months payslip, kailangan nila ng ID din, tapos signature, 3 specimen, signature mo. Tapos, kailangan mag-appear ka mismo sa bangko, hindi ba? Kapag mga traditional bank yan. Pero pag mga digital banks naman, kagaya nila, GCash, Maya, ang kailangan lang nila yung mga ganyan, ID mo at mag-selfie-selfie ka through phone na lang. Pero kapag mga bangko ka uutang ka para sa car loan or home loan, kailangan talaga may basic loan requirements ka, tas may mga dadagdag pa silang mga dokumento. So, i-prepare mo na yon. So, ang kailangan mo i-prepare is valid government-issued IDs, at least, di ba, kailangan mo i-prepare to proof of income or bank statements. Tapos yung employment mo, certificate of employment or employment history, di ba? Yun yung mga proof na kailangan ngayon ng mga bangko. I-check mo na mabuti lahat na, kumpletuhin mo na. Kahit hindi kailangan yan, kahit optional yan, kumpletuhin mo na. Kung gusto mo talagang ma-approve at hindi ka na pabalik-balik at syempre, di ba, nakaka-hassle din yung pabalik-balik na naman. Hihingi ka ng ganito sa employer mo. Pahingi po ng COE, ganyan, dapat updated po. Yung nakalagay daw po yung compensation, ganyan-ganyan. Para iwas hassle na. Kumpletuhin mo na lahat. Ihanda mo na lahat, diba? Pag kailangan na ng bangko yan or yung pautangan, kung sino man yung institution na yan, at least nakahanda na, di pakita mo na lang. Tapos, ito yung pangliba ng aking tips para sa'yo. Keep interest rates in mind. So, napaka-importante mga may Maria yung interest. Hindi tayo basta uutang dahil 3.5% ang kanyang interest or 10%, 5% monthly yung interest. Ang laki noon. So, piliin nyo yung mga lenders, yung mga bangko na maliit magpatubo. So, yun yung mga i-take advantage nyo. Wag yung, yes, malaki ang makukuha mong approval amount. Pero, ang interest pala 5%. That's a no-no. Interest rates significantly impact the total cost of your loan. A slightly lower rate can save you money over the long term. So, it's best to borrow from formal lenders like yung mga traditional bank o yung mga registered ni SEC and Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi borrowing from these regulated formal lenders or financial institutions or mga legit na pautangan is a way to protect yourself from paying unreasonable interest rates. Kasi alam nyo na yung mga fly-by-night na mga OLA. O diba? Ang taas-taas nilang magpatong ng mga interest yan. Like si Boka-Boka. At saka misleading pa yung mga sinasabi nilang interest rate nila. Kaya iwasan nyo yung mga fly-by-night na mga OLA, Mima. It's also best practice to calculate how much you'll need to pay back with the interest rate so you can have an idea of how much money
and for how long you need to set aside for monthly payments. O, napaka-importante yon. So, ayun yung aking 5 tips para sa inyo mga first-time Jutangeras. And again, at the end of the day, as a first-time borrower or Jutangera, educate yourself pa rin about the loan process, explore reputable lenders, mga legit na companies, or mga pautangan, and make informed decisions. On taray, di ba? Laging pakatatandaan. A loan is a financial commitment. Okay? So, choose wisely and stay informed throughout the borrowing journey. Or may pa-journey pa. Nakakaloka. I hope you learned something sa video na Itechua, yung mga baguhan pa lang sa pagjutang-jutang. Para sa inyo ito, mga memorya. And of course, kung naghahanap ka naman talaga at hindi ka ma-approve dun sa mga inutangan mo ngayon ng mga bangko or mga legit na bangko, i-try mo, i-consider mo itong si Cash Express as alternative cash loan. Kasi meron siyang 0% interest, mga memorya, for the first 7 days. Okay, i-take advantage mo na yung 0% interest for the first 7 days kasi nga, wala ka talagang babayarang interest dito. As long as you pay within the first 7 days and then pa walang tubo. So if you're interested, click my link dito sa description note para ma-direct ka na agad dun sa website. Hindi mo na kailangan ng mga app. No need to download app. So, straight from the website, dun mo gagawin yung application process. Napakabilis ng registration nila. Tapos, ang bilis din nila mag-disburse ng loan amount. In just few minutes, meron na instant approve agad si Cash Express. So, click my link dito sa description para ma-direct ka na agad doon sa application process. Hassle-free na yan, mga memorya. And again, be a responsible Jutangera. Maraming salamat.